little bit of background dun sa inyong music career, kung paano niyo po na isipan ni pursue ito sa kabila ng mga challenges na pinagdaanan sa buhay ninyo. At the age of 10, sumasali ako sa singing contest. So kahit bawal yung ganung edad, nag-try ako sumali sa probinsya sa Pitogo, Quezon. Kinanta ko noon, I remember kinanta ko yun ng Mr. DJ. Kaya lang, natalo ako noon kasi ang kalaban ko that time, nagtitinda ng balot at mga may edad na magagaling talaga sa singing contest. Pero natuwa sa akin ng mga judges, binigyan ako ng consolation prize. So after that, parang wala na sa isip ko yung pagkanta. Pero nung at the age of 20, nag-usap kami ng mama ko na sabi ko gusto kong kumanta. Then nag-support si mama sa akin, kaya nga lang ang father ko ang ayaw. Ayaw talaga niya makikita akong kumakanta o whatever. Hindi ko alam yung reason kung bakit ayaw niya yun. So tinatakas ako ng mama ko. So pupunta kami ng Manila, inupa niya ako ng maliit na tirahan. Tapos nag-aral ako ng Ryan Kayabyab Music Studio. Ka-classmate ko dun si Julina Magdangal, si Rosel Nalva. Yung mga ano ngayon, nandito na ngayon sa industriya. So yun, after that, meron ako mga nakilala rin mga composers na ano naman sa akin, tumulong that time. Ako yung unang nag-remake ng Tuyo ng Damdamin ng Apo Hiking Society. Oo, then after that, nawala na uli ako nun. Nawala. Parang on and off, gano'n lang. Hindi ko alam kung anong reason. Then, few years after, kumanta na uli ako, kinanta ko naman yung Diwa ng Pasko. Yung piniplay recently, a couple of years ago na Diwa ng Pasko, matagal na yung kantang yun. That was several years ago. So, yun. Then, kinanta ko yung Basta Ikaw. Then, after a few years ulit, kinanta ko naman yung Sana. Yung Sana medyo nag-pick up. Nagkameron ng maraming views on social media. Tinakilik siya ng tao na feature sa mga shows din sa ABS at saka sa ibang station. Then, tumigil uli ako noon. Lagi siyang gano'n, parang walang kasiguraduhan. Then, ako yung nag-remake nung wala siyang kasiguraduhan. Sa business, kaya Oo, gano'n. Laging, parang wala lang, parang hindi seryoso, gano'n. Tapos, ako yung nag-remake naman ng Magkabilang Mundo ni Jaya Riling. Nag-concert din ako sa Newport Performing Arts. Nag-try din ako. So, na-surprise naman ako dahil with all those songs na nagawa ko, sold out yung concert. So, first time kong ginawa yun na sold out. Sabi ko, meron din naman palang nakakagusto dun sa boses ko, sa mga kanta ko, sumusubaybay sila. So, after that, nawala na uli ako. Ganun uli siya, ganun. Then, dumating yung song ng Handog, Di Florante. Doon ako nanalo ng Revival Song of the Year. Doon siya nagsimula yung tawag na Revival King. Doon sa kantang yon, sa PMPC Star Awards for Music. That was 2017. Then nawala na uli ako. So nung pagbalik ko, ito na yung Somewhere in My Past na sabi ko, since meron na akong pera, meron na akong napundar sa sarili ko dahil sa daming dinaanan kong hirap sa buhay, naging successful ako sa iba kong mga businesses. So, sabi ko bibili kong mechanical rights ng Somewhere in My Past kasi that time na mahirap lang yung buhay namin, namumupahan kami. Napanood ko si Julie Vega sa TV na kinakanta yung Somewhere in My Past. Nagrehistro sa aking kabataan yung kantang yun. Sabi ko pagdating ko ngayong panahon ito na kaya ko ay gusto kong makakuha ng mechanical rights. Hindi pumayag si Mondel Rosario. Gusto ni Mondel Rosario ipa-audition yung kanta. Ipa-audition. So, that was 4 or 5 years ago. Malaki ako noon, 350 pounds ako noon. So sabi ko sa Star Image, paano ako kakanta, napakalaki ko. So nag-trim down ako, nag-diet talaga ako, nawalan ako ng 100 plus pounds. Laki nang nawala ako noon. So sabi ni David, wala naman sa ano yan, wala naman yan sa katawan, basta sa boses mo. So ang daming MJ, ang daming nag-audition. I think that ang nag-audition is mga more than 100. So sa shortlist na tatlo ni Mondel Rosario, isa ako yung napili niya. So sabi ko kina David, baka hindi ako kasi yung dalawang
kasama sa shortlist, kilala sa industriya. Mga sikat sila. So sabi ko, naku, wala akong panahon dito kasi baguhan lang ako. Then tumawag si Mondal Rosario sa Star Image. Sinabi niya na ang napili ko ay si Jojo. So sabi ko, ano kayo nagustuhan sa akin itong composer na to? Malaki-laki pa ako doon. Tapos sabi niya, meron daw siya nakinig sa akin. Ang boses ko daw may distinct sound. Hindi mo kailangan ni Joe na bumirit. As long as para kang storytelling na nakukuha ng tao, yung feeling ng song, okay na yon, sabi sa akin gano'n. Kaya, nag-recording ako ng Somewhere in My Past. Hindi yun natutuloy, MJ. Na-hospitalize ako ng 6 times, ang father ko namatay, so akala ko hindi na talaga siya matutuloy. 6 times? Nag-shockwave ako because of my kidney stones, kasi stone former ako eh. Pagkatanggal ng kidney stones, few months after, meron na uli. Ganun. So, 6 times akong na shockwave in 1 year. Tapos ang sakit lagi ako, ganun, lagi ako na-hospitalize. Ang father ko na namatay. Sabi ko parang hindi na ito matutuloy. Then itong last year, yun na yun. Sabi ko kay David, it's about time bang ilabas natin ito, isasabay sa election. Baka hindi ito pansinin. So sabi ko parang wala na talaga akong pagkasang kumanta o wala na makakagusto sa akin. Then nabigla ako, MJ, hindi ko ina-expect sa panahon ito ngayon na sinuportahan ako ng social media, yung mga kilalang mga influencers na kasupport sa song. Alam mo, ginamit nila yung Somewhere in My Past sa kanilang mga content at doon nagsimulang tumunog yung pangalan ko, yung kanta ko. So ang ginawa ko para masiguro kung ang tumutunog yung pangalan ko tsaka kanta ko, sinuyod ko talaga. Pumupunta ako sa mga ordinary places. Taytay, Divisoria, bus station. Pumakyat talaga kami sa Party Mart. Lahat pinupuntahan namin yung Green Hills. Lahat pinuntahan ko yun, binaybay namin. At nakinig ko talagang tinutugtog yung song ko. Kilala nila yung name at yung song, pero hindi nila kilala yung face ko. Kasi never akong nag-a-appear. So, okay na rin sa akin yun. Then, yan na, bilang ang dami ng mga, yung mga narinig ko mga comments na ganito, ang dami ng invitations, sunod-sunod na lahat. Hindi ko in-expect na aabot ngayon ng 50 million collective views ang Somewhere in My Past. So, nung naging successful na yan, ito naman ang pumalit na, ito na yung kay Jonathan Manalo na nandito lang ako. Thank you so much. Thank you, MJ. Thank you. Failure o si Mark? Sa anong aspeto? Sa puso. Sa puso? Oo. Kung papipiliin ka, sino mas mamahalin mo sa kanilang dalawa? Bilang kaibigan. Bilang jowa. Halimbawa lang, given a chance. Na hindi naman na kailangan, di ba? Di ba kung sino sa kalamas type mo? Kasi nami-misinterpret ako ng tao. Gawa ng una, ako kasi ay very close sa mama ko, sa sister ko, ang nagpalaki sa akin lola ko. Kaya yung kilos ko na malamya, na-adapt ko yun sa mga magulang ko. So akala na ba din ka? Siguro baka inaalam nila na ganoon or ganyan. Kasi malamya talaga akong kumilos. At ang boses ko talaga ay maliit. O para babae. O para babae. Yun talaga yung voice ko. So yun, nagkakameron ng misinterpretation ng tao at hinahayaan na lang ko yun. Pero kung halimbawa na dadating sa... Kasi hindi ako na-jobber nagsasalitaan ng tapos. Kasi there are relationship na isipin mo perfect relationship. Couple na babae at lalaki. Pero makikita mo, there are stories naman na hindi ka makakapaniwala na kahit yung guy ay okay, ipagpapalit siya ng boy sa isang girl, sa isang tomboy. Iiwanan niya yung lalaki for the sake of love dun sa tomboy. So ganun din naman sa relationship ng ganun, na isa sasama yung lalaki sa game. So walang nakakapagsabi, kahit perfect yung relationship mo. And even me, kung halimbawa may gusto ako, tapos dumating ako sa point na, kasi ibang panahon na yun eh. Pero kasi it's all over the news. Yung nakita kayo ni Mark, tapos pinag-usapan, nakita kayo ni Rayon, pinag-usapan. Sino mas bibigyan mo na mas malaking puhunan sa casino? Mas maraming chips.
Nay, Ano na? yung casino incident na yan, hindi naman ho yun yung nagsusugal. Kasi, syempre marami akong naipon sa sarili ko. So, ako minsan, halimbawa, may mga friends o may mga players na in need ng panglaro. So, sa akin sila kumukuha ng pang-play. Charot lang. Ha? Pang-play. Oo, so, diba, ganun yun. So, halimbawa, nakikita nila ako doon. Siyempre, hindi naman ako nagtitiwala minsan sa tao ko na sila magdadala ng cash kasi malaking amount yun. So, minsan ako nandoon. So, siyempre, nagkakameron ng yayaan, doon nakukuha ng video. Okay. Oo, so parang, pag tinignan mo siya on social media, meron ng relasyon. Parang si Marco at si Rainier nakikita nila. Pero yung umuutang sa likod, hindi nila nakikita. Oo, hindi nila nakikita yun. Morley kasi. Ito si Morley. Thank you na, I love you na. Thank you na, thank you. Salamat, Tari. Sorry! Nag-airplay siya sa iba-ibang FM stations at maganda yung feedback for the song. Kaya akala mo, hindi siya kumakanta, pero maganda pala ang boses niya. Siyempre naman, stars. Thank you, congratulations. Salamat. Once and for all lang, para lang sa katahimikan ng lahat. Kasi for sure, mapag-uusapan at may intriga ka pa rin para maging fair na lang din sa'yo. May nagpadala kasi sa akin ng picture na, ito lang lately lang, na despite your denial dun sa rumored relationship ni Mark Heras, mayroong kumalat na picture na kissing photo nyo. So I'd like to ask and confirm from you kung ito ba ay totoo or AI lang or ano bang or nakita mo na rin ba tong photo na to? Hindi pa ho. Nagsabi lang sa akin na meron na nagsi-circulate na photo na ganyan. So, wala pa ho ako nakikita. Sa, Pag pinakita ko ba sa iyo, makukonfirm mo kung... Ay, kasi wala naman ho nangyayaring ganun, kaya ano eh. Kaya, so AI lang siya? Definitely baka ano ho yan, baka... Ano to, alam niyo na ngayon, high-tech kasi ngayon eh, kaya nagagawa nila ng paraan yan. Pero, kaya alam ko hindi totoo kasi wala naman po... Walang nangyaring gano'n. At least. Pero, so, may bala ka bang magpa-imbestiga or magdemanda kung sino yung mga nagpapakalat ng pag-link sa'yo? Kay Mark Heras, kay Rainier? Kasi actually, merong napag-usapan ng management, sila David at Vince, at saka may lawyers na silang kausap na magpa-file sila sa NBI ng case for a certain influencer na napaka-malicious nung ginawa. Kasi doon nag-ugat lahat yung Okada eh. Doon, tapos hindi ako tinitigilan. So, yun ang plano nila. Kaya lang sabi ko, it will take time. Ang daming maaabala, magbabayad ka ng lawyers mo, yung panahon mo, at saka andun na yun eh. Paano mo makokorek ang isip ng tao kung naano na siya? Yun ang nasa isip na nila. Kaya kahit sabihin mo na maayos nyo yun or makasuhan mo, eh, wala na rin. Kasi sabi ko, tigilan na lang kasi it's a waste of time. So at least ngayon, nililinaw mo na talaga na wala namang talagang something sa'yo ni Mark. Pero pwede bang malaman lang din namin, paano ba kayo nag-start as friends? Pupunta siya sa hotel ko sa Lucena. Matagal ng panahon yun. Doon kami nakita sa hotel. So, yun, nagkausap kami doon. Then, dito na sa Manila nagkasunod ng pag-uusap. Pumunta siya sa hotel mo sa Lucena because may show siya? Or... Meron silang may event sila doon. So, doon siya nagstay sa hotel sa Lucena. So, bago pa yung Okada pala, pinuntahan ka na niya sa hotel sa Lucena? Doon siya nagstay. Doon siya nagstay. And then, nagkakilala kayo through common friends or pinakilala? Paano? Nagkakilala kasi nandun siya sa garden, sa gazebo. Eh, syempre ako yung owner. Tapos ako rin yung that time absent yung chef namin eh, doon sa hotel. Yung daming guests. So ako yung nakialam ng kitchen. So ako yung nag-prepare ng food para sa kanya.